Ika-86 na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang ating bida na nakasimangot na sinabi sa kanyang isip na ano daw ba yan? Tumingin ang unang asawa kay Lee Jong-san na sinabi nito na upang umunlad daw ang isang sambahayan. Dapat daw ay malinis ang kanilang linya ng dugo at wastong na ipatutupad ang kanilang hierarkiya. Na sinabi pa nito habang makikita ang tatlong kapatid ng ating bida na hindi daw sila dapat pumayag na ang anak ng isang asawang hindi legal ay magkaroon ng higit na kapangyarihan kaysa sa kanyang mga nakatatandang kapatid. Sinabi pa nito habang makikita ang muka ng ating bida na ang mga posisyon daw ni Gabriong at Uryong ay palaging mas mataas kaysa kay Jongryong. Dagdag pa niya na hinihiling daw nila ito para sa kanyang ikabubuti rin. Hawak ang tasa na nakapikit na sinabi ni Lee Jong-san na pero nakagawa na daw siya ng pustahan sa kanya. Na sinabi pa niya habang makikita ang labas ng bahay na sinabi daw niya sa kanya na hindi daw siya makikialam sa ika-17 pavilion. Kung hindi daw niya matutunton ang kinaroroonan ng 100 gintong niyang kung saan daw ito napunta. Na natanggap daw niya para sa pagpasa sa Metropolitan Examination. Galit na tumugon ang unang asawa na sinabi nito na bakit daw naman niya itatakda ang ganitong kondisyon para sa kanya. Natumingin sa kanya si Lee Jong-san na sinabi nito na sa anumang daw kaso, mas mabuti pang suriin daw niya kung sino ang nanalo sa pustahan bago niya isaalang-alang ang kanyang kahilingan. Nangumiti ang unang asawa na walang masabi. Na sinabi naman ng pangalawang asawa na paano daw sila makakasiguro na hindi niya sinasadyang magpanggap na walang alam. Na nakangiti naman ang pangatlong asawa na sinabi nito na tumingin sa ating bida na malalaman daw niya ito. Dagdag pa niya na magaling daw siya sa pera sa kabila ng lahat. Na makikita ang ating bida na napasimangot na may pawis sa pisngi na sinabi niya sa isip na si Madam Green Blossom daw ay nagmula sa napakahalagang finance manor. Kaya't malinaw daw na siya ay. Nabiglang sinabi nito habang makikita ang tasa at tipat na simulan na daw nila itong isummarize. Na sinabi ni Lee Jong-san na una daw sa lahat, ginastos daw niya ang 100 gintong niyang na nakuha niya bilang gantimpala para bumili ng mga kabayo. Na nagulat sa narinig ang kapatid niyang mukhang palaka na sinabi pa ni Lee Jong-san na binenta daw niya ang mga ito sa loob ng nakaraang 2 linggo at kumita ng 33 beses ng orihinal na halaga. Sinabi pa ni Lee Jong-san habang napanganga sa gulat ang ating bida na ang lahat daw ng perang iyon ay nasa Dragon Wealth Finance Manor na ngayon. Na napasabi ang ating bida na paano daw niya ito nalaman. Na makikita si Lee Jong-san at si Chief Commander na sinabi sa isip ng ating bida na ito daw ba ay dahil kay Kwon Seok-san. Na sinabi pa ni Lee Jong-san sa kanya na alam daw niya ang lahat ng nangyayari sa Hangzhou. At paano daw niya hindi malalaman ang tungkol sa perang dumadaloy sa kanyang tahanan. Na sinabi sa kanya ng unang asawa na congratulations. Mukhang nanalo daw siya. Na nakangiti pa nitong sinabi na pag-usapan na daw nila ang kapalaran ng ika-17 pavilion. Na biglang itinaas ang kamay ng ating bida na sinabi nito na patawad pero naniniwala daw siyang siya ang nanalo. Dagdag pa niya na kinuha daw niya ang lahat ng pera mula sa Dragon Wealth Finance Manor at umorder ng 5 barko kaninang umaga. At pagkatapos ay sinabi sa kanyang isip na ginawa daw niya ito para sa sandaling ito. Na seryosong nakangiti ang ating bida na sinabi pa nito sa isip na kahit daw na mayroon siyang napakagandang network ng impormasyon. Wala daw paraan para malaman niya ang nangyari kaninang umaga. Na sinabi ng ikalawang asawa na bakit daw mga barko. Na sinabi ng ating bida sa kanya na para daw magdala ng mga kalakal tulad ng butil bilang buwis patungo sa kabisera. Ang isang barko daw ay katumbas ng 100 kariton. Na makikita ang muka ni Lee Jong-san na masayang sinabi na ito daw ay mukhang katulad. Na biglang lumipat ang eksena kung saan ay nasa labas na ang ating bida na nakatingin sa Pavilion Hall. Na makikita ang bibig nito na napangiti. Na sinigaw niya na siya daw ay nanalo. Makikita ang nakaraang nangyari na sinabi sa kanya ni Lee Jong-san na itatalaga daw niya siya bilang punong escort mula ngayon. At iaangat daw ang ika-17 pavilion bilang isang bulwagan. At gaya daw ng ipinangako, hindi rin daw siya makikialam sa kanyang negosyo. Makikita ang mukang pala kanyang kapatid na si Byung-ryong na malungkot at nakatungo. Na sinabi sa kanya ni Lee Jong-san na bago daw yan. Hindi daw niya pwede hayaan na ang kuya daw niya ay maging pavilion master habang siya daw ay hall master, kaya iaangat daw niya muna ang ika-7 pavilion bilang bulwagan. Gayunpaman, ito na daw ang huling beses na isasaalang-alang niya ang kanyang imahe ng ganito. Balik sa kasalukuyan.
At dahil daw doon ang 7th Pavilion daw na pinamumunuan ng mukhang pala kanyang kapatid na si Byung-ryong ay maging Int Dragon Hall. At ang 17th Pavilion daw na pinamumunuan ng ating bida ay na-promote papunta sa Flying Dragon Halls. At makikita ang mukha ni Accountant Jeon na nagugulat na sinabi nito na sila daw ba ay isang hall na ngayon. Na sinabi naman ni Escort Warrior Gabulyom na mukhang tama daw ang naging desisyon niya na sumali dito. Na sinabi naman ng tatlong bagong Escort Warrior na kung kaya, sila na daw ba ngayon ang Flying Dragon Wang Trio. Ang astig daw pakinggan di daw ba? Na maiyak-iyak naman ang kanyang lingkod na si Jang Sam na sinabi nito na ang laki na daw ng naging pagbabago ng kanyang young master. At pagkatapos hawak ang supot ng pera ng ating bida, ay sinabi nito sa kanila na masyado pa daw maaga para magsaya. Na sinabi pa ng ating bida sa kanila na ngayon daw na sila ay isang ganap na bulwagan, palawakin daw nila ito. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang kurtina. Na makikita si Escort King na si Lee Jong-san at si Chief Commander. Na nakatitig lang. Si Escort King na malalim na nag-isip. Na sinabi sa kanya ni Chief Commander na 1,000 tao daw ang nagtipon dahil ang Flying Dragon Hall ay naghahanap daw ng mga magagaling na escort warriors at porters. Dagdag pa niyang sinabi na makikita si Escort King habang inom ng tsaa na nangangalap daw sila ng mga tao sa pamamagitan ng mga panayam. Natumugon na sinabi sa kanya ni Escort King na napaka-interesante. Tinanong pa niyang sinabi na maiba daw naman siya, hindi daw ba't sinabi niya na bumili si Jong-ryong ng 7 sasakyang dagat. Na naiisip pa niya ang ating bida na makikita noong nagtaas siya ng kamay sa pagpupulong na sinabi nito sa kanila na kinuha ko ang lahat ng pera mula sa Dragon Wealth Finance Manor at umorder ng 5 barko kaninang umaga. Natumugon si Chief Commander habang hawak ni Escort King ang tasa ng tsaa na narinig daw niya ang tungkol sa 7 barko mula mismo sa taong nagbenta nito. Natumugon na sinabi ni Escort King na ang tusong batang iyon. Itinago pa daw niya kung ilan ang nakuha niya. Na napapangiti ang Escort King na sinabi pa sa kanya ni Chief Commander na siguradong matalino at maparaan daw siya. At hindi katulad daw niya, siya daw ay may talento rin bilang isang manlilinlang. Nayumuko si Chief Commander nang sinabi sa kanya ni Escort King na bantayan daw niya siya. Natumugon ito na sinabi na masusunod daw yon. Sir. At pagkatapos ay may sumigaw na agency owner, si Madam Green Blossom daw ay naandito. Na makikita ang muka nito na nag-aalalang sinabi na Jong-san. Na lumipat ang eksena kung saan makikita ang ating bida ay nagsasanay na naman habang nakatiwari. Na sinabi pa nito sa isip na magtatagumpay daw siya sa pagkakataong ito kahit anong mangyari. At biglang dumating si Battled Viper na sinabi nito sa ating bida na narinig daw niya na nakabitin siya sa bubong kamakailan para sanain daw ang lakas ng kanyang pagkakahawak. Mukhang totoo nga daw yon. Na sinabi sa kanya ng ating bida na magkunwari na lang daw siya na hindi niya siya na nakikita. Na napasabi pa siya sa isip na buwisit. Humawak sa haligi na sinabi sa kanya ni Battled Viper na upang maitago daw ang kanyang anyo, kailangan daw niya munang alisin ito. Na ito ay biglang nawala na sinabi pa niya habang pinagmamasdan siya ng ating bida na heto, tingnan daw niya. Na nagulat ang ating bida na napasabi na ano. Paano daw niya nagawa iyon? Kung ganun makakaya niya rin daw iyon. At pagkatapos ay nagulat si Jang Sam na kanyang lingkod. Habang nakasabit ang ating bida ay tumatakbo itong sinasabi na ano daw ang dahilan ng pagpunta niya rito, Miss. Ito pala ay sinambuong soso na sinasabi na mayroon lang daw siyang ilang ipinunta dito. Nasaan daw ang hallmaster nila? Na sinabi sa isip ng ating bida habang nakatiwarik na ano daw ang ginagawa niya rito. At nang may mapagtanto ay sinabi pa niya sa isip na sandali. Hindi daw ba niya siya nakikita? Nalumingon ang tingin ang kanyang mata na sinabi nito kay Nambuong Soso na hindi daw niya sigurado. Na ibinalik ang tingin kay Nambuong Soso na sinabi pa nito na talagang hindi daw niya alam kung nasaan siya. Na sinabi sa isip ng ating bida na ang pangit daw niyang umarte. At nang biglang humina ang kapit ng paa niya. At siya ay nahulog na nakita siya ni Nambuong Soso na napasabi ito na ano daw ang ginagaw niya doon. Na napasabi naman ang kanyang lingkod na si Jang Sam na andyan lang daw pala siya, young master. Na tumayo na ang ating bida na sinabi nito kay Nambuong Soso na nag-ensayo daw siya ng kanyang stealth technique. At ano daw ang dahilan ng pagpunta niya rito? Na sinabi sa kanya ni Nambuong Soso na gusto daw niya sanang batiin siya sa pagiging hallmaster.
Na makikita ang muka ng ating bida na pinagpawisan ng sabihin pa sa kanya ni Namboong Soso na upang tingnan daw kung ang pera niya ay nasa mabuting kalagayan. Nag-aapoy na sinabi pa ni Nambong Soso na hindi daw niya alam na nagpapatakbo siya ng isang rancho sa lahat ng panahong ito. At narinig niya rin daw na bumili siya ng mga sasakyang pangdagat. Habang nakayakap si Battle Viper sa haligi ay pinagpapawisan ito na sinabi ng ating bida na paano daw niya yon nalaman. Na sinabi pa niya kay Namboong Soso na saan daw niya narinig yan. Na sumagot si Namboong Soso sa kanya na si Battle Viper daw ang nagsabi sa kanya nito. Na naiinis na tumingin ang ating bida kay Battle Viper na sinabi nito sa kanyang isip na ang buwisit na yon. Malapit nang lumubog ang araw na sinabi ni Namboong Soso na ganun pa man, sino daw ang mga babaeng yon. Na sumagot ang ating bida na sinabi nito na sila daw ay ang mga bago nilang escort warrior. Dagdag pa niya na pinili daw niya sila sa pamamagitan ng mga panayam. Na nakakrus ang kamay sa katawan ni Namboong Soso na sinabi nito sa ating bida ng mga babae. Bilang escort warriors. Na sinabi naman sa kanya ng ating bida na ano daw ang iniisip niya. Na sinabi sa kanya ni Namboong Soso na malamang siya lang daw ang taong makakagawa ng ganyang desisyon. Sinabi sa kanya ng ating bida na dati rin daw siyang may pagdududa sa mga babae na gumagawa ng trabahong ito. Pero napagtanto daw niya iyon ay puro pagkiling lamang matapos niya siyang makilala. Na namumula ang muka ni Namboong Soso nang marinig niya ito. Habang makikita naman si Escort Gabuliom na mabilis na tumatakbo papunta sa kanila na sinisigaw na yang master, nang silang dalawa ay napalingon na sinabi pa nito na meron daw na problema. Sinabi pa ni Escort Gabuliom habang makikita si Madam Green Blossom na umiiyak sa harapan ng Escort King na ang ikatlong yang master daw ay nawala habang siya daw ay nasa escort mission. Na makikita si Escort King na seryosong tumingin kay Madam Green Blossom. At dito na po nagtatapos ang ika-86 na kabanata.